Sa huling araw ng long weekend, alamin natin kung nagsisimula na bang magbalikan ang ating mga kababayang nagbakasyon sa probinsya. Live mula sa PITX si Vel Custodio. Vel? Clazel, dahil huling araw na nga ng long weekend, dumarami na rin ang mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kaya naman nakakalat na ang mga kawani ng Philippine Coast Guard, PNP, PCG at K9 unit para sa karagdagang kaligtasan. Base sa tala, simula October 28 kahapon, pinakamataas na naitalang food traffic noong October 31 na umabot sa mahigit 174,000. Mas mataas ito ng nasa 20,000 kaysa sa inilabas na expected food traffic 2 linggo bago ang undas. Sinundan naman ito ng halos 170,000 food traffic noong October 30. Para naman sa inaasahang dagsa ng tao sa PITX para ngayong araw at bukas, inaasahang aabot ang 130 hanggang 140,000 ng food traffic sa pagtatapos ng araw. Sa ngayon, mahigit 60,500 na ang naitalang food traffic as of 12 p.m. Mas mataas naman ang tinatadsyang food traffic bukas na nasa 160,000 hanggang 170,000. Ayon sa pamunuan ng PITX, bukas ang inaasahang peak ng mga pasahero. Sa kabila ng dami ng mga pasahero, wala naman dapat ikabahala dahil hanggang November 10 naman ng special permit para sa karagdagang bumabiyahing unit. Samantala, sa kabila ng walang humpay na napaalala ng mga passenger terminal sa mga ipinagbabawal na dalhin sa biyahe, ilang matutulis at nakakapanunog na bagay, kagaya ng mga kutsilyo at lighter, ang nakumpiska sa PITX. 56 na lighter at 17 butane ang nakumpiska sa mga mananakay noong November 1 hanggang November 2. Nakuhaan din ng kutsilyo, gunting, itak at posporo ang ilang mga pasahero na aabot sa halos 100 kumpiskadong gamit sa mga nasabing araw. Para naman sa mga babiyahing pasahero, good news dahil inaasahang magiging maaraw hanggang sa maulap ang panahon sa mga susunod na oras sa Metro Manila. Wala ring inaasahan na canceled trips dito sa PITX. Balik sa iyo, Clazel. Maraming salamat, Vel Custodio.